Pisces, may sugat sa iyong puso na hindi kayang ganap na isara ng panahon. Natutunan mong ngumiti dahil dito, mamuhay na parang wala, ngunit sa kabila ng lahat, patuloy itong bumubulong ng iyong pangalan sa mga sandali ng katahimikan. Nagmahal ka sa mga pagkakataong hindi ito pinrotektahan, nagtiwala kung saan hindi ito pinarangalan, at nagbigay ng pag-asa kung saan unti-unting kumupas. Ngunit narito ka, buhay pa, patuloy na naniniwala, patuloy na nagdarasal. Ang kwentong ito ay hindi lamang ukol sa sakit. Ito ay tungkol sa dasal na binulong mo nung wala ni isa mang nakikinig at kung paanong ang universo, sa tamang panahon, ay naghahanda ng sagutin ito. Pisces, hindi ito isang mensahe na aksidenteng nahanap mo. May isang bahagi ng iyong sarili na itinakda upang marinig ito ngayon, sa isang sandali kung kailan ang iyong puso ay tahimik na humihiling ng kapayapaan. Sa mahabang panahon, nagdala ka ng sugat na walang ibang nakakakita, isang sakit na nakatago sa likod ng kabutihan, pasensya, at tahimik na lakas. Patuloy mong itinulak ang iyong sarili pasulong, kahit na ang iyong kaluluwa ay napagod na sa paghawak. Ang kwentong ito ay tungkol sa iyo at sa hindi nakikitang kapangyarihan ng dasal. Hindi ang malalakas na dasal, kundi ang mga binubulong sa dilim, sinasambit sa mga luha, at nararamdaman ng malalim sa puso. Ang universo ay matagal nang nanonood sa iyong paglalakbay, at ang enerhiya sa iyong paligid ay unti-unting nagbabago sa mga paraang maaaring hindi mo pa lubos na nauunawaan. Ang dati pakiramdam na wasak ay unti-unting ginagabayan patungo sa pagpapagaling. Hindi ito katapusan ng iyong sakit, ito ang simula ng pagsasara, kapayapaan, at isang malambot na kabanata na isinulat mismo ng tadhana. Iyan ay mahabang sugat. Pisces, hindi dumating ang sugatang ito ng magdamag. Nabuo ito ng dahan-dahan, sandali bawat sandali, sa mga salitang hindi nasabi, mga pangakong tahimik na naglaho, at pagmamahal na ibinigay ng mas malalim kaysa sa natanggap. Noong una, sinabi mo sa iyong sarili na wala ito. Pinili mong magpatawad kaysa magalit, manahimik kaysa makipagtalo. Naniniwala ka na ang pasensya ay kayang magpagaling ng lahat. Ngunit may mga sakit na hindi nawawala basta't pinili natin na maging malumanay dito. Sa halip ito'y nananatili. Nagtatago ito sa mga tahimik na sandali ng iyong araw, sa bigat na nararamdaman mo kapag mag-isa, sa paraan ng iyong puso na humihigpit kapag bumabalik ang isang pamilyar na alaala ng walang babala. Patuloy kang umusad sa buhay, ngunit may bahagi ng iyo ang nanatili sa isang sandali na hindi nakatagpo ng pagsasara. Sinubukan mong irasyonalisa ito. Sinabi mo sa sarili mo na tadhana, karma, o isang aral na kailangan mong tanggapin. Pinatawad mo kahit na hindi dumating ang isang paghingi ng tawad. Ngumiti ka kahit naramdam mong mabigat ang iyong dibdib. Iyan ang kalikasan ng Pisces, nagmamahal ng walang kondisyon, nakakaramdam ng walang limitasyon, at nagdadala ng emosyonal na bigat ng walang reklamo. Ang sugat na ito ay dulot ng sobrang pag-aalaga, labis na pagtitiwala, at paniniwalang ang iba ay poprotektahan ang iyong puso gaya ng pagprotekta mo sa kanila. Dumating ito mula sa pagpili ng pagmamahal kahit na hinihingi nitong magsakripisyo ka ng ilang bahagi ng iyong sarili. Sa paglipas ng panahon, ang sakit ay naging isang bagay na mas tahimik, ngunit mas mabigat, isang pananakit na hindi na sumisigaw, ngunit hindi kailanman tuluyang nawala. At gayunpaman, sa kabila ng lahat, hindi ka naging matigas. Hindi mo tuluyang isinara ang iyong puso. Sa halip, natutunan mong mamuhay kasama ang sakit sa iyong tabi, na parang isang anino na hindi mo matatakasan. Patuloy kang nagpatuloy, umaasa na isang araw, may mangyayari, isang tao, o isang banal na bagay na magpapalaya sa iyo mula sa bigat na hindi ka naman nilayon na dalhin magpakailanman. Iyan tahimik ay paghintay ikidasal. Pisces, sa katahimikan ng iyong paghihintay, may isang makapangyarihang bagay na nagsimulang gumalaw. Hindi ka nag-iisa sa mga mahahabang, tahimik na gabing ito. May paraan ng universo ng paggabay sa mga naghihintay ng may pasensya, kahit na ang daan ay tila walang katapusan. Habang nananatili kang tahimik, hindi umausad ngunit hindi rin sumusuko, may isang pagbabago na nangyayari, isang pagbabago na tanging ang puso lamang ang nakadarama. Natutunan mong maghintay hindi dahil sa kawalan ng pag-asa, kundi sa pananampalataya. Nagdasal ka hindi gamit ang malalakas na salita, kundi sa tahimik na pag-asa. Bawat pagkakataon na pinagdikit mo ang iyong mga kamay, hindi lamang iyon isang dasal, ito ay isang handog, isang malumanay na pakiusap para sa kapayapaan, pagpapagaling, at gabay. Ang iyong dasal ay hindi tungkol sa malalaking bagay. Isa itong bulong, humihiling sa universo na pagalingin ang mga bahagi ng iyong sarili na walang ibang nakakakita.
Naayusin ang mga sugat na binigo ng panahon. Na magdala ng kaliwanagan sa mga sandaling pakiramdam mo'y malabo at hindi tiyak. Humiling ka ng lakas, hindi upang harapin ang mundo, kundi upang harapin ang iyong sarili, ang iyong sakit, at ang bigat na matagal mong dinadala. Sa mga sandaling ito, wala nang pagmamadali. Wala nang desperasyon. Tanging tahimik na tiwala. Hinayaan mong magsalita ang iyong puso sa mga puwang sa pagitan ng iyong mga iniisip, umaasang ang universo ay nakikinig. At nakikinig ito. Laging nakikinig. Maaaring hindi mo pa nararamdaman ito, ngunit ang enerhiya sa iyong paligid ay nagsimula ng tumugon. Ang iyong dasal ay hindi tungkol sa paghahanap ng mga sagot. Ito ay simpleng tungkol sa paghiling ng kapayapaan. Pisces, kahit sa iyong katahimikan, ikaw ay narinig. At ang paghihintay na tila walang katapusan, ay nagsisimula ng magbago at maging isang mas malalim na karanasan. Enerhiya ng Pasko ay divinong pagbabago. Pisces, ang Pasko ay hindi kailanman basta isang araw lamang sa kalendaryo para sa iyo. Ito ay may natatanging uri ng mahika, isang pagkakataon para sa pagbabago. Habang ang panahon ng pagbibigay ay umuusbong, may isang pagbabago sa enerhiya sa iyong paligid, isang divinong pagsasaayos na nagdadala ng init ng kapaskuhan diretsyo sa iyong buhay. Para sa iyo, hindi lamang ito tungkol sa mga ilaw o mga regalo, ito ay tungkol sa liwanag na nagmumula sa loob at ang kapangyarihan ng tamang panahon. Sa Pasko ngayong taon, hindi lamang bulong ang ipinaabot sa iyo ng universo, malinaw itong nagsisigaw. Ang mga sagot na iyong hinihintay, ang kaliwanagan na nawawala, ay ngayon nagsisimulang magpaliwanag. Habang ang enerhiya ng Pasko ay bumabalot sa hangin, dala nito ang vibrasyon ng pagbabago. Ang matagal mo nang hinihinging pagbabago ay dumating na, at dala nito ang pagpapagaling na wala ng katulad. Ang Pasko, para sa iyo, ay hindi lamang isang araw ng pagdiriwang. Isa itong espiritual na pintuan. Ang universo ay inihanda ang sandaling ito para sa iyo, isang sandali kung saan lahat ng iyong tahimik na dasal at matyagang paghihintay ay magsasanib sa isang dakilang pagsasaayos. Dito magsisimula ang pag-closure ng mga matagal na sugat, at ang mga tanong na hindi nasagot ay makakakita ng kanilang kasagutan. Ang dilim ng hindi tiyak ay natutunaw, at sa kanyang lugar, isang bagong liwanag ang sumisikat, liwanag ng pag-asa, kapayapaan, at divinong layunin. Habang ikaw ay nakatayo sa pintuan ng Paskong ito, hindi ka na ang taong dati. Ang sugat na matagal mong dinadala ay nagsisimulang magsara, hindi dahil pinili mong kalimutan ito, kundi dahil pinayagan mo itong maghilom. At ang pagpapagaling. Dumarating ito ng may divinong biyaya, na parang ang universo mismo ang nagtakda na ang sandaling ito, ang Paskong ito, ay ang tamang panahon para sa iyong tabumpay. Iyan yung momento ng pagpapagaling. Pisces, may isang sandali na hinahanap ng bawat puso, isang sandali kung kailan ang mga sugat na minsang nagtakda sa atin ay unti-unting nagsisimulang maghilom. Dumating na ang sandaling iyon para sa iyo. Maaaring hindi ito kasing dramatiko ng iyong inaasahan, o kasing bilis ng iyong dating nais, ngunit ito ay totoo, at nangyayari na ngayon. Ang enerhiya ng Pasko ay nagdala ng isang bagay na mas makapangyarihan pa kaysa sa kasiyahan at pagdiriwang. Dala nito ang pagpapalaya. Ang proseso ng pagpapagaling ay hindi tungkol sa pagpapakalimot sa sanhi ng sakit, kundi sa muling pag-aangkin ng iyong kapayapaan sa kabila nito. Ang sugat na matagal nang nakabaon sa iyong kaluluwa ay hindi na ikaw ang kumokontrol. Ang bigat na matagal mong dinadala, madalas nang hindi mo namamalayan kung gaano kabigat ito sa iyo, ay unti-unting inaalis. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nararamdaman mong may pagbabago sa iyong kalooban. Ang sakit, na minsang tila bahagi na ng iyong pagkatao, ay nagsisimulang maghiwa-hiwalay, piraso-piraso. Ang pasakit ng pagsisisi, ang mga alaala ng mga naunang sakit, ay nagsisimulang lumambot. Ang dasal ng Pasko na iyong binulong sa iyong pinakatahimik na sandali ay hindi binaliwala. Ito ay narinig. Ang universo ay nakikinig sa bawat tibok ng iyong puso, at tumutugon ito sa pinakamalalim na paraan. Walang pagmamadali sa pagpapagaling na ito. Hindi ito dumating sa mga biglaang pagniningning kundi sa malumanay na alon ng pag-unawa. Ang unang alon ay nagdudulot ng kaliwanagan, ang pagkaalam na hindi mo na kailangang dalhin ang bigat ng nakaraan magpakailanman. Ang pangalawang alon ay nagdudulot ng pagpapatawad, una sa iba, at sa huli, sa iyong sarili. Ang pangatlong alon ay nagdudulot ng pagtanggap, ang pagkaunawa na ang landas na tinahak mo ay naghubog sa iyo kung sino ka, at ang taong iyon ay karapat-dapat sa pagpapagaling.
Ang sandali ng pagpapagaling na ito ay hindi tungkol sa pagpapakalimot sa nakaraan o pagpapanggap na hindi ito sumakit. Ito ay tungkol sa pagkilala na ang sakit ay wala ng kapangyarihang magtakda sa iyo. Ang sugat ay nagsasara, hindi dahil hindi ito totoo, kundi dahil ikaw ngayon ay malakas na upang bitawan ito. Hindi ito katapusan ng sakit, ito ang simula ng kalayaan. At nangyayari ito ngayon, sa sandaling ito ng tamang panahon, sa banal na panahon ng muling kapanganakan. Mensahe mula sa universo. Pisces, sa sandaling ito ng pagpapagaling, may isang makapangyarihang mensahe ang nais iparating sa iyo ng universo. Hindi ito nasa anyo ng malalaking kilos o dramatikong mga senyales. Hindi ang mensaheng ito ay mas tahimik, mas banayad, ngunit hindi ito mababaw. Sinasabi ng universo sa iyo, hindi ka nag-iisa. Sa matagal na panahon, naramdaman mong naghihintay ka ng senyales, ng pagbabago, ng isang bagay o isang tao na magpapabago ng lahat. Ngunit ang kailangan mong maunawaan, ang kailangan mong matutunan, ay na ang lahat ng hinahanap mo ay palaging nasa loob mo. Ang lakas para magpagaling, ang lakas para magpatawad, at ang lakas para magpatuloy, lahat ito ay palaging nariyan. Hindi ang universo ang naghihintay na makita mo ang mga sagot. Naghihintay ito na mapagtanto mo na ang mga sagot ay hindi kailanman nasa labas mo, palagi itong bahagi ng iyong sarili. Ito ang biyaya na ibinibigay sa iyo ng universo ngayon. Ang biyaya ng pagkakaalam na ang iyong pagpapagaling ay hindi nakadepende sa mga pangyayari sa iyong paligid o sa mga kilos ng iba. Ito ay at palaging naging nasa iyong sariling kapangyarihan upang muling makuha ang iyong kapayapaan. Hindi mo kailangang maghintay pa para magbago ang mga bagay sa labas. Ang tanging pagbabago na tunay na mahalaga ay ang nagaganap sa loob mo ngayon. Ang sugat na matagal nang sumakit sa iyo ay nagsasara, hindi dahil sa anumang panlabas na puwersa, kundi dahil ikaw ay handa na. Handa ka nang bitawan ito. Ang universo ay narito upang ipaalala sa iyo na ikaw ay karapat-dapat sa kapayapaan, sa pagmamahal, at sa mga bagong simula. Ang pagbabago na iyong hinihintay ay nagsimula na, at ito ay nagaganap sa iyong puso. Ang pintuang iyong inaasahan ay nagsimula ng magbukas. Lumakad ka sa pamamagitan nito ng may kumpiyansa na ikaw ay ginagabayan, ikaw ay sinusuportahan, at ikaw ay gumaling na. Bagong simula liw panloob inay kapayapaan. Pisces, habang ang matagal ng sugat ay nagsisimulang maghilom at ang mga mensahe ng universo ay bumaba sa iyong kaalaman, isang bagong kabanata ang nagsisilbing magbukas. Isang kabanata kung saan ang kapayapaan ay nagkakaroon ng kanyang tamang lugar. Sa matagal na panahon, ang iyong puso ay nagdala ng bigat ng mga sugat na hindi nalutas, ngunit ngayon, habang nagsasara ang kabanatang ito, unti-unting pumapasok ang isang pakiramdam ng kalmado sa mga espasyo na dati puno ng gulo. Ang bagong simula na ito ay hindi tungkol sa pagpapakalimot sa nakaraan. Ito ay tungkol sa pagsasama nito sa kung sino ka ngayon, mas malakas, mas matalino, at mas payapa sa iyong paglalakbay. Ang mga sugat ng nakaraan ay wala ng kapangyarihang magtakda ng iyong hinaharap. Sa halip, natagpuan mo ang iyong sarili na nakatayo sa gilid ng isang bagong pagsisimula na may pusong magaan, mas bukas, at handang tanggapin ang mga biyayang inihanda ng universo para sa iyo. Ang bagong enerhiya na dumadaloy sa iyong buhay ay malumanay ngunit matatag, tulad ng isang ilog na patuloy na dumadaloy sa bato, nagbubuo ng isang bagay na maganda sa paglipas ng panahon. Ito ay enerhiya ng pagpapagaling, ngunit pati na rin ng lakas. Sa unang pagkakataon sa matagal na panahon, nakikita mo ang iyong sarili ng malinaw, nang walang anino ng nakaraang sakit na nakakabara sa iyong pananaw. Bago kang muli. Ito ang iyong pagkakataon upang magsimula muli, upang lumikha ng isang buhay kung saan ang panloob na kapayapaan ay hindi lamang isang panandaliang pakiramdam kundi isang permanenteng pundasyon. Hindi mo na kailangang maghanap pa ng panlabas na pagpapatibay dahil natagpuan mo ito sa loob ng iyong sarili. Natututo ka ng magtiwala sa proseso ng buhay at malaman na ang lahat ng nangyayari ay nangyayari ayon sa plano. Habang niyayakap mo ang bagong simula na ito, Pisces, ikaw ay papasok sa isang buhay kung saan ikaw ay nakaalin sa iyong tunay na sarili. Ang landas na haharapin mo ay puno ng pag-asa, pagmamahal, at ang uri ng kapayapaan na matagal mong hinahanap. Inihanda na ng universo ang daan, ngayon, oras na para maglakad ka rito ng may biyaya at tiwala. Pisces, habang tinatapos natin ang kabanatang ito, maglaan tayo ng sandali upang parangalan ang pagpapagaling na nagsimula na sa iyong puso. Hindi ka tinutukoy ng iyong mga sugat. Ikaw ay tinutukoy ng iyong lakas, iyong katatagan, at ang iyong hindi matitinag na kakayahang magmahal, kahit na masakit.
Iniaalay ko ang dasal na ito para sa'yo, Pisces, naway palagi kang maglakad ng may kapayapaan. Naway gabayan ka ng liwanag ng universo sa iyong landas, na binibigyan ng kaliwanagan ang daraanan, at naway madama mo ang init ng banal na pagmamahal na yumayakap sa bawat hakbang mo. Pakawalan ang lahat ng hindi na nagsisilbi sa'yo, at bitawan ang bigat na matagal mo nang dinadala. Malaya ka na ngayon. Buo ka na ngayon. Naway mapuno ang iyong puso ng katahimikan ng kapayapaan, at naway magpahinga ang iyong kaluluwa sa kaalaman na ikaw ay minamahal, pinoprotektahan, at itinakda para sa dakilang layunin. Magtiwala na ang mga dasal na binulong mo sa iyong pinakamadilim na sandali ay nasagot na, at ang universo ay ngayon ay unti-unting inilalahad ang plano nito ng perpekto ayon sa iyong kaluluwa. Habang papalapit ang Pasko, alamin mo na ito ay simula pa lamang ng isang malalim na pagbabago. Ikaw ay gumaling na. Handa ka na. At ikaw ay may kapayapaan.